Maaaring dumating ang stroke anumang oras. Kung nakararanas ka ng pamamanhid sa mga kamay, pananakit ng ulo o pagkahilo, huwag hintaying mangyari ito bago ka mag-alala. Ako si Dr. Tony Lechon, isang doktor na nakaranas ng kanser at matinding pagbabara ng mga ugat. Matapos ang panahon ng paggamot at paggamit ng krill oil, hindi ko na nararanasan ang pamamanhid sa mga kamay, pagkahilo o pananakit ng ulo. Malinaw na rin ang aking paningin at mas mahusay ang aking memorya. Buong tiwala kong inirerekomenda ang produktong ito sa iyo dahil ako mismo ang nakalampas sa sakit na ito sa tulong ng krill oil. Ito ay isang uri ng langis na kinuha mula sa mga krill na matatagpuan sa mga dalisay na karagatan ng Antarctica. Sa anyo nitong madaling masipsip na langis, direktang pumapasok ito sa dugo at nagpapakita ng epekto sa loob lamang ng 5 minuto ng paggamit. Bawat kapsula ay naglalaman ng hanggang 75% omega-3 kasama ang EPA, DHA at vitamin E na tumutulong sa pagprotekta sa kalusugan ng puso, pagpapabuti ng memorya at paningin, paglilinis ng mga ugat, pagbawas ng pamamanhid at pananakit sa mga kamay at paa, pagsuporta sa natural at ligtas na sirkulasyon ng dugo. Uminom lamang ng 2 kapsula bawat araw pagkatapos kumain, kasabay ng maligamgam na tubig at mararamdaman mo agad ang pagbabago. Magaan ang katawan, masigla ang mga kamay at paa, at malinaw ang isipan. Higit sa 78% ng mga gumagamit ang nagbigay ng positibong feedback pagkatapos lamang ng ilang araw ng paggamit. Ito ay isang natural na solusyon na mas epektibo ng 10 beses kumpara sa karaniwang gamot para sa mga naghahanap ng pangmatagalang pangangalaga sa puso at mga ugat. Lalo na ang produktong ito ay aprobado ng FDA bilang ganap na ligtas, walang masamang epekto at angkop para sa pangmatagalang paggamit. Inirerekomenda rin ito ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas para sa mga kaso ng pagbabara ng mga ugat, paalam sa pamamanhid at pananakit. Subukan na ngayon. Fake luxury goods like watches and shoes make up 70% of the $2 trillion counterfeit industry. Here we have a Burberry coat, and it says Burbelly mistakenly on the button. Most people think it's a victimless crime. What they don't realize is they are the victims. Counterfeit jewelry or handbags can have dangerous toxins like cadmium and lead, and knockoff sneakers have funded terrorist attacks. Oh, what's the harm? I'm just buying this pocketbook. What could it do? The problem is where the money is going. Illicit factories are making fakes that are so convincing. Stopping them is getting harder. If they shut one down, another one is being built across the pond. So how do criminals smuggle counterfeit jewelry, purses, and sneakers? And what can be done to spot the real stuff? Customs and Border Protection officers are the first line of defense. Steve Nethersall is one of them. He works at JFK Airport's mail facility, which receives about 1 million packages every day. When it's coming from China, Bing, that's your #1 red flag. In fact, most of the fake luxury goods bound for the U.S. come from China through the mail system. In 2024, U.S. Customs seized 32 million counterfeit items. They would have been worth $5.4 billion if they'd been genuine. The most common counterfeited handbag is Louis Vuitton. The most counterfeited sneaker is Nike Air Jordans. The manufacturer, they have to register that product, trademark protect it with Customs and Border Protection. And then if it's deemed counterfeit, then we have the ability to seize it. Before a package arrives in the U.S., CBP collects intelligence on the sender, container, and aircraft. That data, along with X-rays of the boxes, helps Steve's team determine which ones are suspicious enough to pull